Mga kapeso Pinoy, mutual funds or pera? Ano ang mas okay sa'yo? Bago natin simulan mga kapeso, gumawa tayo ng beginners para sa mutual funds at saka sa personal equity retirement account. Kung gusto mong malaman kung paano ka magsisimula sa pag invest sa dalawang ito. Magkano nga ba ang minimum contribution natin para sa mutual funds? 1,000 pesos makakapagsimula ka na kapeso. Sa personal equity retirement account naman, parehas din, 1,000 pesos. Sa pera mga kapeso, may contribution limit tayo. Kung locally employed ka dito sa Pilipinas, 200,000 pesos. Kung OFW naman, 400,000 pesos ang maximum na contribution limit mo. Pagdating sa mutual fund, mga kapeso, walang limit ang contribution mo dyan. As long as gusto mo maghulog sa mutual funds mo, pwedeng-pwede mga kapeso. Ito na, sa pag-withdraw mga kapeso. Sa personal equity retirement account, dahil ang focus nito mga kapeso ay more on retirement, makukuha mo lamang siya at the age of 55 years old. At dapat nakapaghulog ka na within 5 years. So 555 yan mga kapeso. Sa mutual fund naman, no holding period. May mga mutual funds na ganyan. Meron naman na 30 days ang kailangan na naka-invest sa kanila bago mo makuha yung pera mo. Yung iba naman, naka 90 days. Depende yan sa terms nung mutual fund na kukuhain mo. Kung hindi mo naman matupad ang holding period, normally may kaunting fees na babayaran ka. Pero mga kapeso, sa pera may exemption din naman yung 555 rule. Halimbawa, na aksidente or illness-related hospitalization in excess of 30 days. So, ibig sabihin yan, more than 30 days ka or isang buwan ka makukonfine sa ospital. Permanent total disability o kaya naman, nag-decide ka na gusto mong ilipat yung pera investment mo from one administrator to another. Libre yan or pwede mong makuha ang pera mo. In terms of taxes naman mga kapeso na babayaran, sa mutual funds, normally included na yan sa net asset value. So pag nagbigay sila sa atin ng price or net price ng mutual fund natin for that day, normally included na ang taxes at lahat ng fees na babayaran. Dito naman pagdating sa pera mga kapeso, ito ang maganda. Dahil focus ito ay more on retirement, lahat ng dividend tax na matatanggap mo, kung sa iba 10%, dito sa pera investment 0 yan. Kung may 20% withholding tax sa ibang investment or savings na sikat ngayon dahil sa SIMEPA, dito sa pera 0 din ang babayaran mo na tax. In other words, tax exempted talaga ang pera. Ito pa ang maganda mga kapeso. Sa pera, ikaw pa ang bibigyan ng tax credit. Ibig sabihin, may tax refund ka na mababaya na ibibigay sa iyo ng BIR. And that is 5% of your total investment for that year. So kung locally employed ka, maximum of 10,000 pesos yan. Kasi ang hulog mo sa kanila ay 200,000 pesos. Kung OFW naman, maximum of 20,000 pesos ang makukuha mo na tax credit every year. Ito na, ang katanungan siguro, saan ba pwedeng mag-invest sa pera at sa mutual funds? Parehas lang ang pwede mong pag-investan dyan mga kapeso. Pwede ka mag-invest sa bonds, pwede ka mag-invest sa stock market, or both. O kaya naman sa iba't ibang financial instruments na available ngayon dito sa financial industry. Ano mga kapeso, nakapag-decide ka na ba kung saan ka mag-i-invest? Sa mutual funds ba? O sa personal equity retirement account? O parehas mong lalagyan ng investment ang dalawang ito? I-share mo naman ang iyong kasagutan on the comments below.